So, once again guys, welcome to my channel. Ayan, tayo ay magkainan muna for today's video. So, samahan nyo ko at magutom kayo. Charot! Ayun, let's go! Hello! Good morning! Tatry natin to kung anong pinagkaiba ng walang mic sa may mic. Ayan, teka lang. Ayan, ito try natin kung magkaiba na yung tunog kanina sa ngayon. So, ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo? Baby Kepweng. Hello, sabi mo. Pag sinabi ni mama, hello, sabi mo, hi. Hi. Hello. Hello. Hi, sabi mo. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. One eternity later. So, dahil na-check mic na nga natin ang ating bagong mic, Bluetooth, ay ito. Ayan, magkainan na tayo guys. Ang ating ulam pala ngayon ay ginisang toge na nilagyan ko ng gulay na saluyot. Yun, yummy yummy. Ginisa ko lang siya at ang kanyang pinakasahog ay yung pinrito kong tofu. Bago ako magisa, nagprito muna ako ng tofu bago ko ginisa yung mga lamas, yung mga panggisa. Yun. At ang aking binurong papaya. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Kasi ang dami talaga ng papaya guys at walang ibang kumakain kundi ako lang. So ayan. At ang ating 1 cup rice. Ayan. Mas mabuti na yung madami ang kainin na gulay kesa sa kanin. Ayan. Syempre pare-parehas lang din naman na sugar yan. So at saka ang ating pinritong tilapia. Ay, ano ba yan? Bangus. Bangus yan siya guys. So, yun lang. Binreadings ko lang siya ng konting dip ng harina kasi para hindi tayo magera ng mantika. Kaya nilagyan ko ng harina. Pero yung harina, tinimplahan ko rin. So, ito na nga. I-explain ko sa inyo. Bakit ako nakapag-mute dito habang kumakain kami. Kasi nanonood ako, ayan, 'di ba? Sumisimangot na 'yung mukha ko. Naiinis talaga ako, guys, sa ating Pilipinas. Nandito ako sa Pilipinas pero naiinis ako lalo na 'yung mga nakaupo sa gobyerno. Ayun, nag-break time nga at nauhaw si partner nang hingi ng tubig. Pero hayaan nyo na, panoorin nyo lang kung ano yung meron dyan. Pero iba yung aking chika sa inyo. Ayun. At dahil nga, ayun at napahinto nga ako mag-voice over dahil maingay na naman yung aking kapitbahay. Ewan ko ba, hindi na natatapos yung mga ingay ng aking kapitbahay, charot. Yung ingay ng aso at ingay ng mga nagagawa ng bahay. Yun, ang bitter eh, no? Palibhasa, hindi nakakapagpagawa ng bahay. Charot. Yun. At dahil nga sumisimangot ako kanina, naiinis ako dito sa atin sa Pilipinas, lalo na yung mga nakaupo sa atin sa gobyerno. Napaka-toxic. Wala ka na talagang mapagkakatiwalaan o kahit sino pa. Mapa-barangay tanod, mapa-kagawad, mapa-chairman, mapa-congressman, mayor, hanggang sa presidente. Napaka-toxic ng mga tao guys. Kaya walang nangyayari sa Pilipinas. Puro asa lang ang Pilipinas sa ibang bansa. Lalo na sa kagamitan. Yan ang pinaka-real talk. Totoo. Totoong nangyayari. Walang naiipon ng sarili ang Pilipinas. Puro lang tayo tourist. Sige, maraming tourist dito sa atin. Pero pagdating sa pondo, wala. Sa totoo lang, puro utang pa. Puro katoksikan ang mga Pilipino. Lalong-lalo na
Yung isang tao kunyari halimbawa katulad nung ex-president natin ano, siya lang yung nagiging proud ako sa lahat ng mga naging presidente dito sa Pilipinas. Yung ex-president natin na kamay na bakal. Grabe kung gaano siya maging katapang at sinasaludo at sinusunod ng mga tao, 'di ba guys? Sa totoo lang marami naman talagang mga toxic na tao, hindi lang toxic, napaka-coops sa lahat ng sulok ng mundo. Maraming masasamang loob, maraming mga hindi magagandang puso dito sa atin sa Pilipinas. Matatakot ka maglakad kung saan-saan sulok ng mga dito sa Pilipinas, lalo-lalo na sa squatter, 'yan. Number one Manila, ayan. Matatakot ka maglakad kasi maraming mga siraulo. Ako, laking Manila ako, laking Malate ako, pero matatakot ka maglakad sa gabi lalo na ikaw lang mag-isa. Maraming siraulo. Pero nung panahon ng ex ex-president natin na si Kamay na Bakal, eh, grabe, napakalinis at palaging may mga kapulisan na mga umiikot. Hindi lang 'yun, at nililinis niya talaga. Although na mali yung mga ibang bagay na ginagawa niya o pinag-uutos, pero dahil para sumunod ka, kailangan mong bigyan ng example, 'di ba? Kapagka yung mga tao naman guys, sobrang tigas ng ulo, ano pa bang dapat gawin, 'di ba? Hindi lang naman siguro isang beses, dalawang beses, tatlong beses, yung paulit-ulit na sasabihan, 'di ba? Pero wala pa rin pagbabago. Number one yung 'yan, yung mga bisyo, 'yan, mga droga, 'yan. Grabe, 'no? Pero ngayon mula nun guys 'no, sa Manila pinagbawal din yung mga naninigarilyo kung saan-saan lang. Kasi sa totoo lang, ako naninigarilyo naman ako before, pero lumulugar naman ako kung saan ako dapat manigarilyo. Dapat dun ka sasabay sa mga marami ring naninigarilyo, hindi yung maninigarilyo ka, sasakay ka ng jeep, maraming tao, may mga bata, iba-iba yung mga kasama mo sa loob ng jeep, pero anong gagawin, maninigarilyo sa loob ng jeep, para kang walang pakialam, 'di ba? So, pinagbabawal kasi para ilugar mo yung sarili mo. Yung mga gano'ng bagay, 'di ba? Tapos yung mga bisyo, 'di ba? 'Yan, ang tagal, grabe ang dami ng mga nasisirang buhay, pamilya dahil sa bisyo na 'yan. Pero dahil nga sa hindi makontrol ng mga tao, eh, nakakaadikan talaga yung mga bisyo at gustong-gusto nilang gawin paulit-ulit yung mga bisyong gusto nilang gawin, 'no? Yun dahil nga dun nakuwento ko lang 'to dahil naiinis na naman ako sa mga napapanood ko sa balita guys, 'no? Pilit nilang dina-down o binabaon yung dating ex-president na talagang tumayo. Tumayo ang Tintin para sa Pilipinas. Tumayo, nanindigan, matapang lahat. Maraming nabago, maraming natakot dahil sa kanya. Pero dahil sa mga toxic na tao na nakaupo at katabi niya sa gobyerno ay pilit siyang binabasag, 'no? Hindi na lang talaga natin iintindihin, hindi lang din tayo aasa sa ating gobyerno dahil wala naman talaga tayong aasahan sa gobyerno. Pipiliin at pipiliin lang nila yung bibigyan nila ng porpis. Yung nabibigyan ng mga porpis, eh, yung mga taong 'yan mahilig mag-tong-eat at magsugal, ayun. Basta yun na yun. Mas marami talagang mga nakakaawang Pilipino pero wala talaga sa balanse. Nakadepende talaga kung sino yung mga nakaupo, yun. Example na natin yung kunyari chairman, yun. Siyempre pipiliin niya kung sino lang din yung gusto niya ilagay diyan, may pera man o wala, pero ilalagay niya yan diyan, 'no? Pero yung mga taong mas nangangailangan, yung mga single mother at maraming anak,
na dapat talagang tutukan, tulungan, hindi natutulungan. Yun, kaya yung iba talagang marami sa ating mga Pilipino, hindi naaasa sa gobyerno, magsusumikap na lang din talaga. So ayun, wala napachika lang ako dahil naiinis talaga ako sa napapanood ko sa mga social media, lalong-lalo na sa TV, sa balita. Dahil pilit nilang inaaway yung ex-president. Ako, wala akong pakialam sa kanila pero dapat hindi na nila baunin ng gano'n yung mga nagdaan na presidente. Kung ano man yung mga nagawa nila o hindi natupad, dapat yung mga susunod pang uupo, sana sila na lang nagpapatuloy kesa sisilipin pa nila yung butas o kasiraan ng isang tao na akala mo naman na walang ginawang mabuti sa atin o sa buong Pilipinas. Ano, ang pinakamaganda lang siguro 'no, dapat mag-focus sila kung ano yung nararapat na para sa ating mga Pilipino. Lalo-lalo na 'yan katulad niyan yung sa China, ayan wala tayong magawa, wala tayong panlaban sa kanila. So, kailangan natin dumikit sa Amerika, parang gano'n, 'di ba? Kasi nga wala tayong napupundar kahit ano. Kahit anong sasakyan, kahit anong ano, ayan siguro meron sila mga barel, 45, puro gano'n lang siguro. Pero kung lalaban sa giyera, ay kaawa-awang Pilipinas. So ayan, napapakain ako ng saging, yun lang. Yun lang yung akin na chika, gusto ko lang sabihin sa buong YouTube channel na grabe ang katoksikan ng buong Pilipinas. Hindi lang yun, hindi lang sa presidente, pati na rin sa mga tao na nakapaligid sa atin. 'Di ba guys? Totoo naman, kung sino yung mga taong nakikita natin umaangat, pilit talaga nating binababa. Imbis na tayo mismo, kapwa Pilipino nagtutulungan, walang tulungan. Yun lang guys. And salamat sa inyong mga suporta diyan at sa mga hindi pa nakapag-like, share, subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo. Ayun, at maraming salamat and see you around guys. And hanggang dito na lang ang aking voice over. Sana nag-enjoy kayo sa aking boses na napaka-clear ngayon dahil meron na akong mic Bluetooth. Ayun, salamat sa aking once again, maraming salamat sa aking naging sponsor na Bluetooth mic. 'Yon, and maraming salamat sa iyo, Madam Emcel, and goodbye everyone.